Balik tayo sa Radyo Inquirer 990 saka sa Inquirer 990 Television, Inquirer 990 Television. Bisita natin ngayon. Oy, kanina pa. Puyat din ito kagabi, no? Senate Majority Leader Senator Vicente Tito Soto Duterte. Tito Sen, good morning. Good morning, Parang Jake. Good morning. Good morning din. Salamat po. Nasa Inquirer Television po tayo ngayon. Nakatulog na ba kayo? Umaga po sa kanila lahat. Nakatulog. Medyo groggy pa. May napuyat po ako. Oo, naalam po namin napuyat kayo. Napagising ako na maaga, saka iisip dito sa mga mga tagahanapan sa amin. Uso na ba ang walkout talaga sa inyo? Meron na dati, di ba? Nangyayari naman talaga yun, kaya lang sa amin kasi medyo hindi yan I remember po, Senator. Pero ang mga senador na pagka nag-walkout ka, talo ka. Oo. I remember po, Senator, si Gordon, nung bago-bago siya, nag-walkout din yan sa isang hearing, pero hindi niya ina-announce na I will walk out. Ginawa lang niya, di ba? Malis lang. Malis lang. Nangyayari yun. Madalas yun nangyayari pagka hindi mo gusto yung nangyayari sa hearing. Malis ka na lang. Pero bihira yung nag-a-announce. Ano po ba ang major talagang itong material concealment? Ano ba ang thoughts niyo rito? Ang palagay ko may konting hindi pagkakaunawaan sapagkat ang mabigat kasi doon sa mga pangyayari itong nagni-nitpicking yung without naming names nagni-nitpicking yung kasing mga ibang kasama namin na itong maliit na ganitong bagay hindi accurate yung kinikwento nitong isang pulis, parang gano'n. Samantalang yung iba namang mga senador, ang mentality is grabe ang inconsistency ni Matobato. Parang mga 90% na sinabi niya may sabit Parang gano'n ang dating. So, medyo napipiko na tong chairman dahil parang maraming hindi lumilitaw na kaganapan na nangyayari. Like for example, ito na, ang nag-meet siya kagabi was, ito pa lang si Matobato, may kaso, kinasuhan ng NBI ng kidnapping. Kidnap for ransom. Ang sinasabi ni Senator Trillanes saka ni Senator De Lima, nabanggit daw yan ni Matobato. Maaaring nabanggit, nasa journal na nabanggit niya somewhere along the way ng mga pagkikwento niya. Pero hindi niya nabanggit na ang kidnapping for ransom na charge sa kanya at may arraignment nga ngayong araw na to ay yung sinasabi niyang pinatay nila. Na pinatay ng mga pulis na tinuro niya. Si Macdum. Nakasama siya sa pagpatay. Si Macdum na supposed to be kadil niya sa lupa yun Anyway, pinatay daw yun ng mga pulis, tinuturo niya sila Cañas at kung sino-sino at kasama daw sa pagpatay. Pero ang hindi niya sinabi, yun yung kidnapping for ransom niya kay Macdum at hindi niya kasama sa charges yung mga pulis na sinasabi niya. Siya at ibang tao. Ang kinagagalit ng chairman ni Gordon, ni Senator Gordon, alam ni Senator De Lima, alam din ni Senator Trillanes, yung ang feeling niya, or si Senator De Lima, baka hindi alam ni Trillanes at that point, I'm not sure. Pero at that point, ang alam ko, alam niya, ang sinasabi ni Senator De Lima, hindi raw niya naalala or something like that, tapos nung dumating Senator Trillanes, bigla siyang nabuhay. Nag-flare up. Dahil nabanggit pala ang punto ni Senator Gordon, nabanggit nga pero hindi niya sinasabing yun. Si Macdum yun, si Macdum. Bakit niyo tinatago sa amin? Yun ang sinabi ni Gordo, parang ganon. At saka Senator, yung mismong moment na yun na kailangan ng ilabas yung information dun sa punto ng hearing na yun, alam niya sa notes niya o baka nalito nga siya sa notes niya, dapat ikinonteksto niya, di ba? Correct, itinama niya. Dahil dati siyang chairman di ba? Dapat, ang sense ni Senator Gordo, ng chairman, ay dapat sinabi mo sa amin. Ba't sinabi mo sa amin at saka nadagdag na siguro yung itinago. Kaya parang, parang concealment. Hindi siguro, Senator, ang punto, ang pinakapunto rito is that, okay, sinabi nga na may kaso. Pero hindi sinabi na De Lima Trillanes na yung kaso itukol kay Macdum. Oo. Yun ang yun ang material concealment, yung palang kaso niya, baka inopen niya, hindi naman sinabi ng kanya mga
handlers na yung palang kaso na nasa NBI ay tukol doon sa McDum. Oo, na ibinibintang niya sa ibang tao na pinatay. Yun ang sinasabi natin. Kaya yun, nandun yung material concealment. Oo, yan ang sinasabi. Ngayon, nung una, ang sabi lang ni Senator Gordon was, ang bintang lang niya was, siguro may oversight kayo. Parang gano'n eh. Parang lapse lang. Oo. Yung pagkakasabi ni Senator Gordon noong una, oversight lang eh. Pero parang nag-flare up si Senator De Lima or parang medyo may meltdown. May sinagot na, nag-meltdown. May sinagot na iba. Lumala na kasi parang may nasabi ng hindi maganda na sumagot nga si Senator Lacson din na mataas din ang boses dahil huwag kang magbintang ng ganyan, parang gano'n. Medyo umano na. Pero kanina po, na. nakapanayam namin si Senator Trillanes bago kayo. Tinanong ko yan yung tungkol dun sa portion sa sa transcript. Inamin naman niya na hindi niya rin alam. It was his staff who pointed out to him na nasa transcript po Senator Trillanes. Ibig sabihin, ang tingin ko nagpanik sila pareho kagabi. From a different perspective, 'di ba? Parang kaya nila kinailangang alisin si Matobato at that point in the hearing. Palagay ko kasi bakit biglang ang tagal nag-iintay, maghapon nag-iintay at ilang araw namang umaattend. Tapos itong ngayong i-confront na. Doon ang isa sa pinagmamaktol ni Chairman. Ang tagal namin nag-iintay. At saka ito ngayon lumitaw ito. Dito na yung 16 o 17 pulis na binabanggit niya. For different cases, humarap lahat. Mayroong isang hindi nakaharap na may sakit. Biglang nung na-confront nabanggit yung kidnapping, biglang nawala. Sabi ko nga, Elvis has left the building. Yun. So ang sinasabi nyo, doon na dumating sa punto na kukumprontahin na si Bato-Bato na yung kaso pala kidnapping niya. Bato-Bato. Yung kaso pala niya ay tukol doon kay Sakdum. Medyo doon siya bigla nawala ang kinikwento nyo. Macdum. Sinabi niya mga taong pumatay kay Macdum, nandun nakaharap. Nandun lahat. Oo. Kaya... At yung iba na binabanggit niya, wala na sa pulis ng panahon na yun. Ako Senator Soto, meron akong panukala May binabanggit na meron pala itong pinsan na yun ang mismong kasama ng mga pulis na ito. 'Di ba sino to? Si Eduardo Eddie. Hindi ba dapat siyang ipatawag? Baka naman yung mga inaako nitong si Edgar doon sa sa pinsan niya. Ewan ko kung makakarating pa kami doon. Ang sentiment ng karamihan ng mga membro ng Blue Ribbon ng Justice Committee kagabi, parang Nachubibo na kayo. Tsugi na yung testigo, parang wala nang pwedeng paniwala sa sinabi. Parang tao ba na ng mesa eh. Ganun pa. Parang, bumaliktad na ang Tsubibo. Ayaw ninyo. May nag-walk out pa. Parang ang attitude ng ibang mga kasama ko, tigil na to. Kalokohan ito. Pwede namang mag-imbestiga na lang ang Blue Ribbon kung mayroong mga makikitang anomalya or gano'n. No? Okay. Sige po, Senator. Alam namin, puyat pa kayo. So wala nang hearing mamaya. Wala na. Muna until further notice. At saka rin yung Committee on Ethics na supposed to be tatawagin ko ng alauna. Kahapon pa, mga bandang 6 o'clock pa lang, kinansel na namin kasi yung mga member ko hindi ready eh. At dyan, nakasalang naman dyan si Senator De Lima uli. Oo, nakasalang siya ron eh. Sige po. Postpone din yun. Postpone din, Senator. Until further notice din. Cool down, siguro. Sige po. Maraming salamat sa iyo. Sige, parang Senate Majority Leader Tito Soto. Salamat po mula sa Inquirer. Salamat po sa inyo.